kabutihan sa kalusugan para sa buhay na makabuluhan. Mga eksperto ay pinag-isa, kami inyong makakasama. Maaasahang dalubhasa, pagaling ay matatamasa. Hiling galing, sagot sa inyong hiling. Muna sa suliranin, hiling galing. Hiling galing, alternatibong solusyong maaasahan. Siyensya para sa ating kaalaman. Hiling galing, sagot sa inyong hiling. Lunas sa suliranin, hiling galing. Hiling galing, alternatibong solusyong maaasahan. Siyensya para sa ating kaalaman. Hiling galing. Happy healing morning po mga kapatid. Assalamualaikum po sa mga kapatid nating nanonood dyan sa Riyadh at sa Dubai at Chosang sa ating mga kapatid naman na nasa Hong Kong. Ikinagagalak po namin ipaalam sa inyo, ayon po sa nakalap naming statistics, kayo po ang top 3 international Facebook viewers ng Hiling Galing sa TV. Unang-una ang mga nasa Riyadh. Pangalawa po ang mga nasa Dubai at pangatlo ang mga kababayan natin sa Hong Kong. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Alam niyo po ba at na may mahigit po na 2.4 million overseas Filipino workers ang naitala ng Philippine Statistics Authority noong taong 2015. At ang top 3 work destinations po ng ating mga kababayan sa abroad ay Saudi Arabia, kung saan matatagpuan po ang Riyadh, ang UAE, kung saan naroon naman ang Dubai at dyan po sa Hong Kong. Hello po sa mga kababayan nating OFWs. Ikinagagalak po namin makasama kayo online kahit tayo po ay magkakalayo. Sana po kahit papano ay nakakatulong kaming makabawas ng pagka-homesick ninyo, no? Habang naghahatid po kami ng mga kwento at tips tungkol sa kalusugan. Ngayon po, kung ang Riyadh, ang Dubai at Hong Kong ang top destinations o top contenders natin abroad, aba dito naman po sa Pilipinas ay may top 3 Facebook supporters po tayo dito sa Hiling Galing. Number 3 ay ang lungsod ng Makati. Number 2 ay ang lungsod po ng Maynila. At number 1, walang iba kundi ang City of Stars, ang Quezon City. Happy healing morning po sa mga kapatid natin dyan. At sa dami ninyo na mga katanungan, dinire-diretso na po natin ang pagsagot namin sa inyo, no? Tandaan, patience is a virtue mga kapatid. Kaya pagpasensyahan nyo rin ang aking boses ngayon. Hindi pa po natatapos ang aking concert tour, kaya ganito pa rin ang boses ko. Thank you very much po for following Hiling Galing in Facebook. Gaya po ng lagi naming napag-uusapan, ang pangunahing layunin po ng ating programa ay ang maturuan ang ating mga manonood ng Hiling Galing Way, ang natural, holistic at practical na paraan para malunasan po ang iba't ibang uri ng karamdaman. Lalong-lalo na po sa mga kapatid natin sa abroad na kadalasan po ay nag-iisa lamang at walang nag-aalaga kapag sila po ay may sakit. Mabuti pong sinusubaybayan ninyo ang ating programa para naaalagaan nyo rin po ang inyong sarili. Natural na po sa Hiling Galing at sa inyong lingkod ang pagiging maalaga at gaya po ng pag-aalaga at pag-aaruga ninyo sa inyong mga mahal sa buhay sa pamamagitan po ng pagsisikap sa trabaho. Hayaan po ninyong Hiling Galing naman ang mag-aalaga sa inyo linggo-linggo sa pamamagitan po ng ating programa. Kilala tayong mga Pinoy bilang likas na maalaga, hindi po ba? Kaya naman, karamihan po sa mga kababayan nating OFWs ay nasa healthcare profession, gaya po ng nursing. Sa katunayan, mataas po ang demand sa mga Filipino nurses sa ibang bansa dahil sa husay po nating mag-alaga ng pasyente. Ang panauhin po natin ngayong umaga ay isang dating nurse
Nakatakda na po sana siyang mangibang bansa, ngunit pinili niyang manatili sa Pilipinas para alagaan ang kanyang ina na may colon cancer. Kaya nga lamang, ang lumalalang kondisyon po ng kanya nanay ay nagbigay sa kanya ng labis na pag-aalala at maging sarili po niyang kalusugan ay naapektuhan na. Panoorin po natin ang kwento ng kapatid natin na si Rosemary. Ako po si Rosemary Pentinho Calubaki, taga Batangas City po ako talaga. Umpisa po yung karamdaman ko or condition ko nung nga pong mga panahon na nag-aalaga ako sa nanay ko. Nung nagkasakit po kasi siya ng nasopharyngeal carcinoma tsaka po colon cancer. So dahil nga po sa pag-aalaga ko sa kanya, madalas akong malipasan ng gutom, lagi akong napupuyat. So, lagi po akong may takot sa dibdib ko, lagi akong may kaba na baka kung anong masamang mangyari sa kanya at baka mamatay siya. Sabi ko sa sarili ko, hindi ko matatanggap yun, hindi ko kayang mabuhay nang wala ang nanay ko. Dumating nga po dun sa time na namatay nga po siya. So yun nga po, hindi ako naka-move on for 5 years. Lagi nga po ako may kaba, nagkaroon ako ng anxiety. Walang araw na hindi masakit ang tiyan ko. Lagi po sumasakit ang sikmura ko. Bumabalik yung kinakain ko. Kahit anong i-intake ko, bumabalik. Tubig, kanin, karne, kahit ano bumabalik. So ang ginawa ko, pumunta na ako sa ospital. Nagpa-check up na po ako sa doktor. Ginawa naman po ng doktor, niresetahan niya lang po ako ng mga antacid. Sabi niya, bumalik ako after 2 weeks, try ko muna yung mga gamot. So yung 2 weeks naman na pag-inom ko na yun, masakit pa rin, walang pagbabago. So bumalik po ako sa doktor. Ngayon po, ang ginawa ng doktor, pina-x-ray yung tiyan ko. Tapos wala namang nakita. Yung sunod doon, in-ultrasound yung whole abdomen ko, wala rin nakita. Tapos sinitiskan naman, wala rin pong nakita. Tapos ang huli pong ginawa ay yung endoscopy. In-endoscopy na nga po ako sa ospital. Tapos tumawag siya ng anesthesiologist, pinatulog ako sa operating room. Tapos ang findings po sa akin, gastritis, esophagitis, GERD, acid reflux. Ngayon po, ang ginawa ng doktor, niresetahan po ako ng mga antibiotics, matataas po yung dosage. Nung nainom ko na po yun, tuwing alauna po ng madaling araw, nagigising ako. Sobra pong talagang parang hinahalukay ang tiyan ko sa sakit. So sabi ko, naku, itutuloy ko pa kaya ang gamot na ito. Kumbaga sa 100% dati ang sakit, naging 200%. Dahil sabi ko, hindi ko kakayanin itong mga antibiotics na to, sabi ko. Ngayon nga po, lumuwas na ako sa Manila, doon na ako nakatira. Ngayon po, ayan na naman. Yung umariba na naman yung sakit. Sabi ko po, Diyos ko, ano nang gagawin ko? Hirap na ako. Nagpa-check up po ako sa ibang gastroenterologist doon. Dahil sabi sa akin, gusto ko ikang ulitin ng endoscopy mo, sabi niya. Na masilip ko ulit yung tiyan mo. Sabi ko, endoscopy na naman. Sabi ko, ganyan. Sabi ko, Dok, pwede ka pong resitahan niyo na lang po ako ng gamot dahil ako naman po yung endoscopy na sabi. Siyempre, iba na yung doktor na kinonsulta mo. So, may panibago akong gagawing test sa'yo. Sabi niya, lipat na naman po ako ng ibang hospital, ng ibang doktor. Pagbalik ko po doon sa isang doktor, gano'n na naman. Silipin niya daw ulit yung tiyan ko, endoscopy daw ulit. Sabi ko, Dok, pwede ko pong huwag nang ulitin. Mag-antacid na lang po ako. Then, niresetahan niya nga naman po ako. Gano'n din naman po. 2 weeks lang. Tapos sabi niya, alam mo, Ining, sabi niya, ang mga antacid kasi, iba-iba lang ng brand yan, pero para-parehas lang ng action yan, sabi niya. Sabi ko, Dok, gaano ko po katagal iinumin yung mga antacid na yan? Sabi niya, Ining, i-maintain mo na yan for life. Sabi niya, sa isip ko, ganun lang yung case ko, tapos maintain ko yung gamot habang buhay, sabi ko. Ang naranasan po ni Rosemary ay isang acidity condition. Nagkaroon po siya ng GERD o gastroesophageal reflux disease na nagmula po sa gastritis at esophagitis conditions na na-develop po niya nung inaalagaan niya ang kanyang nanay. Ang GERD ay tinatawag din pong acid reflux disease. Ang gastro ay tumutukoy po sa stomach at ang esophageal ay sa esophagus. Kapag may GERD, ang muscle po na nagsasara sa esophagus para hindi umakyat ang pagkain at acidic juices mula sa stomach ay humihina. Kaya may bumabalik po o umaakyat na acid kapag nagdadigest ng pagkain. Ang heartburn o matinding chest pains ay sintomas po ng GERD. Nagsisimula po na maramdaman ito sa breastbone, paakyat po sa lalamunan. Ang gastritis naman ay pamamaga at pagkairita o pagkasugat po ng lining ng stomach na posibleng dulot ng acidity. Kapag nabutas na po ang lining ng stomach o ng small intestine dahil sa excessive acidity
o kaya ay dahil sa bacteria, ito naman po ang tinatawag na ulcer. Konektado po ang mga conditions na yan. GERD, heartburn, gastritis, esophagitis at ulcer, at lahat ay may kinalaman po sa acidity. Ano nga ba ang luna sa acidity? Siyempre, alkaline foods. At speaking of alkaline food, alamin po natin kung ano ang inihanda ni Chef Jeremy sa kanyang kusina. Happy healing morning, Chef! Happy healing morning, Doktora! At sa inyo lahat, happy healing morning. Alam mo, Dok, may trivia ako sa'yo. Ano yon? Alam mo ba na ang salitang nurse ay nagmula sa Old French na nourish o sa Latin naman, na nutrisya. O alam mo yun, Dok? Inabutan mo yon? Yes! Sabi ko na, matanda ka na eh. Ang ibig sabihin naman nun, Dok, Oo. a person that nourishes. Dati kasi noong 13th century, kapag hindi kaya nang mabigyan ng breast milk ng nanay ang kanyang baby, Oo. meron silang tinatawag na wet nurse. Sila yung nagbe-breastfeed, parang substitute ba? Oh. Sila yung nagbe-breastfeed dun sa baby. Kaya ang isa sa mga unang kahulugan ng salitang nurse ay to feed. Kaya Yun. base dyan, pwede nyo rin pala akong tawagin na nurse dahil nino-nourish ko at pinifeed ang ating mga kapatid nating may acidity conditions ng isang masarap na alkaline recipe na tatawagin nating Popo Rice o Fragrant Black Rice. Naamoy ko na. Wow. At melon, itong mabangong sahog. Ano pa? Edi, melon. Abangan niyo po yan mamaya sa ating Healing Sangkap. Aba, melon pa lang inihahandang kakaibang recipe itong si Chef. Melon naman po tayong aabangan mamaya, no? Kaya naman po, huwag na po kayong maglipat ng channel at samahan po ninyo kami sa loob ng isang oras na punong-puno ng impormasyon tungkol sa pangangalaga sa ating kalusugan sa natural na paraan. Dito lamang sa kinagigiliwang Healing Show sa loob at labas ng bansa, ang Healing Galing sa TV Year 2. Mga kapatid, ang mga kondisyong GERD, gastritis at iba pang acidity conditions ay maaari pong maiwasan sa pamagitan ng ilang simpleng paraan. Aray ng acidity, aaksyonan sa natural na paraan. Pakinggan ang healing tips ni Dr. E sa nag-iisang Healing Galing sa TV, Year 2, Season 8. Isang Father's Day survey po ang ginawa ng Healing Galing sa 100 mga kalalakihan mula sa iba't ibang outlet natin sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ano nga ba ang pinakagusto ni Mister na feature ni Mrs. o kaya ang bagay na lagi nilang pinag-aawayan? Ibubunyag ni Dr. E ang sagot ng mga daddy sa Healing Galing sa TV, Year 2, Linggo, alas 7 ng umaga sa TV5. May hatid na kalusugan ang luntiang kalikasan. Yan ang paniniwala sa natural na paraan. Mga produktong organic ang sagot sa karamdaman. Basta't holistic approach ay iyong susundan. Sabon man o mga oil, maging organic orals. Meron ding seaweed salt, mga grains at liquids na natural. Yan ang Healing Galing products, iyong laging tandaan. Na sa natural na paraan ng paggagamutan, nasa iyo ang healing, nasa iyo ang galing.